isipin natin. Tingnan mo si Bato kanina, wala na mga direksyon yung mga sinasabi. Kasi nga, when the emotion is high, the brain is empty. Pero Dr. Bato, pag medyo bumababa na yung emosyon mo, yung pressure ng dugo mo, umupo ka sa isang tabi. Pag kalmadong-kalmado ka na, tapos timpla ka ng kape. Sigurado mababa tulog mo, imposibleng lumalim yan eh. Mababa lang yan. Tsaka ano yan, malamang pag tahimik yan, bigla mong gaganyan yan. Bigla mong gaganin sa balikat, huwag ka magpakilala. Maniwala ka, gaganon agad yan. Ay! Pag kalmado ka na, pag tahimik ka na, titimpla ka ng kape, dyan sa Senate, panoorin mo yung video mo mula umaga hanggang hapon. Nare-realize mo mukha kang gago. Ha? Mukha kang tanga. Kung ano mismo ang eksaktong meaning ng tanga, ikaw yun. Intindihan mo, ulitin ko, saksak mo sa utak mo to. Ha? Kung ano mismo ang meaning, kahulugan, ibig sabihin ng word na tanga, ikaw yung kanina. Mukha kang tanga talaga. Alam mo, sa totoo lang, Senador Bato de la Rosa, paprangkahin kita. To tell you frankly, sir, I don't care kung maaresto ka o hindi. Wala na akong pakialam. Bakit? Importante, yung pinuno nyo si Digong, nakakulong na doon. Maganda nga si Digong na lang magdusa doon, wag ka na eh. Sampal sa pamilya Duterte yan. Ang mahirap, ikaw ang nauna doon, tapos si Digong nandito. Yan. Baka manggalaiti pa kami. Pero sa totoo lang, although viral ka, trending ka, pinagpepestahan yung istorya mo, pero kung iisipin mo deep inside, parang wala naman na. Dahil bakit? Yung pinuno nyo nandun na eh. Diba? Lumalabas pa niyan, although pinagtatanggol ko ng mga tangang didisit ngayon dyan sa labas sa Senado, although may sumusuporta sa'yo, pero kung iisipin mo, para bang ang gusto nila, huwag kang magdusa, si Digong na lang nandun. Mga bobo talaga kayo. Sa totoo lang, wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam. Diba, Chris Rose, although viral trending, tutuusin wala namang kwenta na. Kasi nga yung pinakapinuno, nakakulong na dun eh. Kung tutuusin nga, maaresto ka o hindi, especially hindi ka maaresto, sampal sa inyo yan. Kasi ang nangyayari, itong si Senador Bato de la Rosa, although sinusuportahan yung mga DD shit, pati yung mga politiko na sinusuportahan si Bato de la Rosa, pero kung gagamitan nyo ng utak, lumalabas, sinusuportahan nyo si Bato, pero si Bato parang ang gusto niya, siya safe, pero si Digong ang magdusa, mag-isa doon sa impyerno. Kaya ibig sabihin, kahit sang anggulo tignan, kayo pa rin yung tanga eh. Si Digong pa rin yung kawawa. Isipin nyo, ginawa niya yung war on drugs extrajudicial killing na yan. Dalawa kayong involved dyan, pinakamataas. Pero si Digong lang ang nagdudusa. Tapos ito si Bato, gusto niya safe siya. Tapos, tanga naman itong mga DD shit, pinoprotektahan. Ano gusto nyo? Si Digong lang talaga magdusa. Walang problema sa amin. Walang problema sa amin. Si Digong gusto nyo pagdusahin mag-isa? Why not? Kaya sa akin, wala na akong pakialam dyan. Maaresto yan, hindi. I don't care. Pero mga kababayan, ito, bago tayo mapunta kay Secretary John D. Crimolia, punta muna tayo rito, mga kababayan. Kumpirmado. Kaya kailangan unahin natin itong issue to, iduduktong natin to sa pangalawang issue. Kailangan unahin natin ito. Naglabas ho ng pahayag video ang isa sa mga opisyal or tagapagsalita ng ICC na kung saan etong warrant of arrest ni Digong confirm nung November pa. So kung matatandaan ninyo, according kay Ombudsman Boying Rimulya, sa isang programa
November din yun eh. Sabi niya, yung soft copy daw ng warrant o pares ni Digong galing dyan sa ICC, soft copy, nasa cellphone niya na. So legit, hindi nagbibiro si Ombudsman Boying Rimulya. Hindi niya lang inilalabas kasi soft copy hindi pa opisyal. Magmula ho nun, hindi na ho sumulpot tong kalbong ito. Kasi nakabreak ang Senado nun eh. Hanggang sa makabalik, wala na. Hindi na sumulpot. Tapos sumahod na sumahod itong makapalang mukha nitong kalbong to. Hindi mo, brad, ano? No? Nagdaan ng crisis, nagdaan ng mahal ng gasolina, hindi ka man lang gumawa ng statement sa staff mo. Ito, i-post nyo to mga tanga. Yung sahod ko itigil o kaya yung sahod ko ibigay na lang sa mga toda sa ganitong lugar, sa ganitong lugar. No? Isipin mo, sumahod ka ng sumahod. Tapos ngayon, papasok ka dahil lang sa isang goal nyo na patalisikin si Tito Sen. Pal ng mukha mo, brad. Hindi ka kinikilabutan, no? Pakinggan nyo itong video nito, mga kababayan. The arrest warrant was Dito natin. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. November 6, 2025. Inilabas na. Secret warrant. Bakit secret, mga kababayan? Kasi nga, mga kababayan, iba ang sistema rito sa gobyerno ng Pilipinas. Kapag ka ipinablik, kapag hindi isinikreto, wala na. Wala ka na maaaresto. Magsisitakas na. Kaya kung naaalala nyo yung kay Digong, sikreto din. Kung naaalala nyo yung kay Digong, hindi rin inilagay sa red notice. Hindi siya na red notice. Kinakailangan kasi supresahin kasi pagka hiniyag lahat, wala na, hindi na maaaresto. Hindi na maaaresto. Kumpirmado. November 6 pa. So, ibig sabihin, confirm talaga. Confirm. Ibig sabihin, kaya lang hindi na inilabas yung official, hindi na, kasi nga, di ba, una, soft copy lang yung nasa cellphone ni, mapagduduktong-duktong mo na ngayon, ma-analyze mo na lahat magmula nung November eh. Maduduktong-duktong mo na eh. Sabi ni Ombudsman Boying, soft copy. Kaya pala hindi na nasundan yun. Kasi nga, nagtago na itong kalbong ito. Kaya hindi na nila sinabi na nasa kanila na yung mismong talagang original or yung talagang official. Kasi nagtago na, nagdire-diretso na. Ganun pala yan.